Yan po mga kaprobinsya, oh. Ngayong araw po may tatlong itlog yung ating mga manok dyan. So ang gagawin natin doon ngayon, subukan natin na palimliman ng ating mga manok na native. Ito po yung itlog na naipon natin, oh. 12. Sigurado tayo na madagdagan pa itong mga kaprobinsya. Dito natin ito ihalo sa ilog ng pato. Yung pato yung gawin natin incubator. May mga pabo dito, oh. Nalimlim kahit walang itlog para nakabaliw na sila. Yung baka natin na buntis, ipasol natin. Pinalabas natin siya sa kanyang kulungan doon para dyan namin siya ilagay pag mga anak siya. Magkasama sila ni Marimar. Ngayong buwan po ang ika-9 na buwan ni Bitang. Expected namin po na mga anak siya ay 2nd week or 3rd week ng July. Si Bitang. At yung nagkasa sa kanya, si Pugi. So excited kami na makita yung anak niya. Yung anak niya dati si Lulong. At si Lulong po magandang klaseng baka. Dati po, ito na po yung pinaka-hybrid namin na baka. Nung hindi pa dumating dito sa atin yung ating baka na galing sa Batangas. Nang dumating, naging Bisaya siya. Kasi mas hybrid pa yung mga baka natin na galing sa Batangas compare sa ating baka na si Bitang. Si Marimar, oh. Mag-isa na lang siya dito. Uy. Nalubag yung tali niya. Bumait si Marimar. Napakagandang baka. Kumusta na kayo si Tanggol mga kaprobinsya? Si Marimar sa mga nakaraang araw po palagi siyang umiiyak. Kasi hiniwalay na po siya sa kanyang nanay na si Basya. Si Basya andun, pinasol namin. Kasi marami na mga damo doon. Parang kailan lang mga kaprobinsya? Nung una, napakaliit pa niya. I-cross po natin siya sa ating mga baka na magagandang klase dyan. Pwede si Lumer, pwede si Pakbons. Hindi na siya pwede kay Pugi kasi tatay niya si Pugi. Nasanay na siya mga kaprobinsya. Yung mga baka na bagong tali pa lang, palagi ang maglugnot, gustong kumawala sa tali niya. Pero si Marimar, oh, napakadali lang niyang naka-adjust. Kasi pag hindi namin siya itali, tapos siya lang mag-isa, gusto niyang tumalon sa bakod. Kaya ang ginawa namin, tinali namin si Marimar. Dati pag gala-gala lang siya dito sa loob ng bakod. Pero nang siya lang mag-isa, ayaw na niyang manatili dito.
Ah. Mahimik si Marimar oh. Yung puti natin na baka, bilak natin sa loob kasi ayaw niyang kumain pag ipastol. Bigyan lang natin siya ng napier. Hindi siya sanay sa pastol mga kaprobinsya. Napapansin ko po dito mga kaprobinsya na yung mga kangkong natin dati na tinanim tumubo oh. Pati dito magkuha tayo para sa ating mga rabbit. Yan oh. Tumubo sila ng umulan. Noong una parang wala na to.
Pero mapakinabangan pa natin to. Pwede natin yung kunin tapos lagyan ng pataba. Paborito po natin rabbit yung mga kangkong, kamuting baging, kasi malambot. May isa kami dito, oh. Nilagay namin dito kasi ano po siya ipinanganak sa lupa. Marami sana silang magkakapatid. Ang mangyari po parang inaway ng kapwa rabbit. So namatay yung iba niyang kapatid. Ang ginawa namin, kinuha namin siya at saka nilagay dito sa cage. Maliit pa. So safety siya dyan. Hindi na siya magalaw ng ibang rabbit. Yung mga koy natin mga kaprobinsya, oh, napakaganda na tingnan. Napalitan natin ng tubig. Ayan. Malinis. Bagong tubig yan. Dito sa atin, parang budget lang yung pinakain natin sa kanila. Tinipid lang namin. Dati po pa may mga anay, nanguha kami ng anay doon sa mga tubuhan para yun po ang pinakain namin sa kanila. Pero ngayon, mula nang palagi kami nagkuha doon sa tubuhan, wala na kami nakita ngayon ng mga anay, parang naubos na. Maganda yan, ipakain sa mga isda. Yung mga ganyang klaseng pagkain. At yung tilapia na nahalo sa kanila, nakuha namin at lumaki na siya ng husto. Nasa mga 1 kilo. George, oh, lagi umiiyak. George, yan. Diyan ka lang muna, George, ha. Gusto mo nang ipil-ipil, George? Magkuha tayo. Magkuha tayo ng ipil-ipil para kay George. Ito ba yung trabaho namin ng mga kaprobinsya? Palagi yung nagpapakain sa ating mga alaga.
Pero hindi na kami masyadong problema ng pagkain sa ngayon kasi may ulan na. Hindi katulad dati na kahit ano-ano lang yung ipakain natin. Tapos damihan natin yung pagtanim ng mga pagkain para sa kanila. Yung mga ipil-ipil, napier. Pag makuha namin yung napier doon sa area 1, yun din ang itanim namin doon sa kabilang area. Yung pinagpasulan namin kay Maximo dati. Ipararo natin yon, tapos taniman ng napier. Ay, pagkain na si George. Hanggang bukas pa to. George. George, oh. Yan, tumahimik si George. Paborito niya yung ipil-ipil. Pag magutom si George, umiyak yan. Mag-ingay. Lalo na pag oras ng kainan. Tapos wala pa siyang pagkain. Marami po yung makain niya mga kaprobinsya. Basta hawakan natin yung mga sanga ng ipil-ipil. Hindi mahulog. Pero pag ilagay lang natin diretso, yung iba mahulog. Iya. Kanina po naghintay tayo sa ating suki ng baboy na pumunta dito kasi nag-usap po kami na kunin niya ngayon yung ating dalawang baboy dyan kasi yung isa nakuha na kanina. Pero nabigla na po kami mga kaprobinsya kasi yung baboy natin na inakala namin na nasa 60 kilos lang, napakabigat pala. Umabot siya ng 80 kilos. Yan. At yung buyer natin na soke sa ating dalawang baboy, hindi sumipot kanina at nag-text siya sa akin na busy daw sila. So next day na lang. At excited na po tayo na makuha yung dalawa dyan kasi inakala natin na undersize pa. Pero nasa gustong bigat na pala sila. Yung mga baboy na yan mga kaprobinsya, yun po ang ginawa nating parang eksperimento. Kasi nung pinagbubuntis sila, parang pinakain natin ng gusto yung inahin. Tapos tinarget natin na pag lumabas yung biik, umabot ng mga lagpas 1 kilo. At nakuha po natin yung average na target natin sa mga biik. Kasi sabi po, pag bumaba sila ng 1 kilo, paglabas sa mga biik, hindi yan umabot ng 100 kilos sa loob ng 120 days na pagpapakain. Pero yung mga baboy natin, nasa mga 92 days lang sila natin pinapakain. 92 ka adlaw ra. So pag gawin natin 120, sigurado po tayo na yung mga baboy natin
umabot sila sa lagpas 100 kilos. So ngayon may idea na tayo kung ano ating gagawin sa ating mga inahin. Dapat alagaan sila ng husto habang buntis pa sila, para yung mga biik lumaki din sa loob, tapos mabigat silang lumabas, healthy sila. At pag nasa labas na sila, mabilis silang lumaki, lalo na pag maalagaan ng husto. Masaya po tayo kasi nakuha natin yung target natin, na paabutin sila ng ganun, kasi nakuha natin yung ating target. Naalala po namin na yung mga baboy natin, pinanganak yun nasa month of February, tapos hiniwalay natin sila by March, at ngayon po ay June. So insakto po yung bilang natin sa araw na 3 buwan lang, at saka umabot na sila ng 80 kilos. Inakala nga namin, kasi 3 buwan pa lang mula nang pinakain natin sila ng feeds, inakala namin na nasa 60 kilos lang yung bigat nila, pero umabot pala sila ng 80. So sa sunod na araw, kunin na po yung ating dalawang baboy dito. Parang maliit lang tingnan. Ayan. Pero 80 kilos na po yung kapatid nila. Nung una din, nung ibininta natin yung ating 6 na baboy dito, sabi po ng ating suki na yung baboy natin ay nasa 70 kilos lang ang bigat. Kaya na natimbang namin lahat, namangha din siya. Kasi isang baboy lang ang hindi umabot ng 80 kilos. Kinulang yung bayad niya sa mga panahon na yun. Sinatso, kunting tiis na lang para magamit na natin siya. Ayan po, palagi natin siya hinimasimas para masanay sa tao. Hindi siya matapang ba. At yung tali niya natanggal, kailangan natin na sanayin. Lagyan ng tali tapos palabasin, para pag may mga gusto magpakasa sa kanya, sa ating mga kapitbahay dito, pwede natin siyang magamit. At yung share po sa may-ari ng barako, pag magkakasta, isang biik po, yun po ang share. Yung baboy natin dito na dumalaga mga kaprobinsya, yung ini-ay natin, palagi po nating minonitor, kasi excited po tayo sa kanila. Kasi ako mismo yung nag-i-ay sa ating mga baboy na dumalaga. Bumili lang tayo ng similya sa Bacolod. Yung pagkain nila, budget lang muna. Tsaka natin sila pakainin na medyo marami pag masigurado na natin na buntis sila. Malapit na mag 21 days mula sa pag-iay natin sa kanya. Yan. At sana po swertihin tayo. Yan lang po ang masasabi natin. Sana mabuntis yung 4 natin na babaeng baboy dito. Nagpas 1 buwan na yan mula sa pagkasta. Yung isa dito, mga ilang linggo pa yan. Tapos yung isa. Kaya excited po tayo pag mabuntis lahat yung ating 4 na inahin. Kasi magkaroon naman tayo dito ng maraming biik. At sa mga buwan na yan, medyo pataas na pataas yung presyo sa mga panahon na yan. Basta may swerte tayo. At yung isang kulungan natin dyan, yung nilagyan natin sa ating 2 baboy ngayon, pag maibinta natin sila, lagyan natin ng division para dyan natin ilagay yung ating mga inahing baboy.
Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, oh. Piniritong isda. Baboy na may langka, na may gata. Yan, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Nirito na, eh. Patukan yung pinarito dahil dyan. Hindi ko makipinarito na. Ihoy na siya. Uliw kasi uliw. Dugan yung mga teksit ato daw. Ang chat me. Skad lang ba? Gibati ang tagapaghigugma ato. Wala ra po. Lingon ko. Diyan ba tayo magugma dito? Gulay ng dalang gugma. Basta kabalog sila sa to. Ang dia. Yung. Wala ka masin ng luya, Rob. Andang na ka mo. Likon mo bagal, Rob. Oh, nasa. Kahit na ito laki bata dito. Ito. Bulag doon sumiyag dahil. Bulag. Ya okay na po siya. Okay na po nagsinggol. Kaya mag... Pinakainan. Ano? Pinapaidan. Mga kapag. Hindi ko na kami skarte dahil. Hindi ka naman. Tati, bahay naman. Nagod. Magiwaro. Dodrog mo. Kailangan magulang katan o mas pagmakas na mangol. Kailangan po namana ba? Kabalo na si Lucio. Yup. Sugulat mga listahan. Sugulat mga listahan. Sugulat ka. Paano? Ang lodo pila. Oh. Kopra. Igo din na. At ang baan. Mix mo. At mo oh. Sakak naman kayo. Dua ka. Ha? Dua ka. Dua ka pa. Dua ka ba? Sumakin. Kahit hindi na ano na. Lumit ya. Dapat na. Bigas yo. Ay ka doon, Diyos. May kaamos pa taong. No? Taong na. Lingkuron. Oo, bravo. Gamay ay ano. Oo lang nga. Kanina ka ba? Dito sa aming mga kaprobinsya, basta masarap yung ulam. Minsan yun. Tagal kami matapos. Ano daw? Ano daw?
Tirada. Tirada mo. Ada. Sunod lang ang part. Hindi siya dulo. May dulo. May mga diboy ba? Andam yung mo. Andam yung lawa. Bukan. Wala agad. Okay, eh.